Hello guys, what's up at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys, meron na naman tayong tutorial which is ito yung patungkol na sa Huanpai. At maraming nagtatanong sa akin kung paano daw mag-setup ng LAN base. So kadarating ng nitong custom board na binili ko guys, ito siya. Yan. So LAN base to guys. So ang gagamitin natin dito guys is yung Huanpai new script natin para sa hindi ba nakakaalam. Ito yung gagawin natin, LAN base. So dito guys is ipapakita ko rin kung paano mag-remote access gamit yung Huanpai monitoring. At ito, gagamitin natin ito guys. Ito, pang LAN base sa ating hex. At magre-remote tayo gamit yung Huanpai monitoring. So ipapakita ko sa inyo guys, ito yung requested, most requested sa akin. So meron na tayong custom board. So nabili ko itong custom board na to guys is nasa 899. Itong custom board kasali na yung module at saka Node MCU na 8266. So ang kagandahan nito guys, pwedeng pang Huanpai, pwedeng pang sub-bendo. Sub-bendo sa mga Orange Pi like LPB, Piso Pi or etc. guys, pwedeng itong custom board na to. Yan. So 12 volts, may relay na rin siya, which is ito. Then ito guys is yung indicator, lead light indicator lang to. Then ito yung sa coin slot. So kasama ito guys yung wires kasama dito sa custom board. So kung bibili nyo or bibili kayo nito, ilalagay natin sa link guys yung kung saan to binili sa legit na seller. So yun nga, simulan na natin yung configuration natin sa Huanpai new script gamit ang LAN base at hex. Then sales monitoring natin gamit yung Huanpai monitoring. So shout out kay Sir Ivan, siya po yung lead ng Huanpai, at kay Sir Ryu, siya po yung may-ari ng site na Huanpai monitoring. So maraming salamat po sa inyo guys. At simulan na natin ang ating tutorial. So ito na siya guys, napandar na natin yung ating custom board. Yan, yung CB natin. Then ang gagawin lang natin dito, ito yung Microtech hex natin, is maglalagay tayo ng LAN cable dito. So since na hindi pa na-config yung ating Microtech, mamaya ko na ilalagay ito guys. So papaandarin lang natin. So ito yung indicator na sinasabi ko, lead indicator niya. Depende sa inyo kung gagamitin niyo ito o hindi. Kadepende na yan sa inyo. So punta na tayo sa ating PC para mag-configuration. Kung mapapansin nyo, no default configuration pa yung ating Microtech. Then yung ating Huanpai new script guys is extract lang natin. So ito na siya. Yan. Yan siya guys. I-check muna natin yung portal kung tama yung IP. Yan, palitan ko lang ng IP guys. So yan. So ito na yung ating Huanpai new script. Yan. So hindi na tayo magpa-flash guys kasi na-flash ko na itong Node MCU natin. Ang gagawin na lang natin guys is i-apply yung script. So sa flashing ng Node MCU guys, marami na akong tutorial about dun. So panoorin nyo lang yung mga previous video natin kung paano i-flash. So napakadali lang yun guys. So hindi ko na isasama dito guys. So pasukan natin yung ating Microtech. Yan, dito sa Microtech maglalagay lang ako ng password guys. Yan. So naka 6.49.17 yung ating firmware or OS router. So disconnect ko lang, lagay ako ng password. Yan. Then dito, pag okay na guys, punta tayo dito sa files. So i-delete ko lang yan guys. Yan, dapat ganito yung makikita nyo kung hex yung gamit nyo. So ang gagawin nyo dito guys, puntahan nyo yung dinownload nyo na script.
Yan. Then yung hex, yan. Pasukan nyo. Then i-copy nyo itong dalawa. Yung flash, pati yung Wi-Fi hex or Wi-Fi hex. Yan. Copy. Paste natin dito guys. Yan. So yun. Tapos na siya. So after that, double click natin ito guys. I-copy natin itong Wi-Fi hex script. Ito guys double click. Then i-highlight nyo ito guys. Then i-copy nyo Yan. Punta kayo sa new terminal. Then i-type nyo dito import. Import file equal. Then i-paste natin yung ginawa na kinapi natin. So ito yung kinapi natin guys. Then i-paste natin dito. Yan. Then after that is enter natin. Enter. Hindi gumagana. Yan, enter. Yan. So script file loaded and executed successfully. So, ibig sabihin goods na yung ating Microtech. Yan. So kung mapapansin niyo, okay na siya. Then ang gagawin natin guys, kung mapapansin niyo dito is SPA, which is naka-slave siya. So pag sinaksak ko na yung ating custom board dito sa Ether 2 is magiging RS na siya. Ibig sabihin running na. So isasaksak ko na yung pinaandar natin, yung pinakita ko guys na ating custom board. So isasaksak ko guys. Yan. So kung mapapansin niyo, 'di ba? RS na siya, running. So next step natin, muna tayo dito sa my IP, then DHCP server. Then punta tayo sa leases. So kung mapapansin niyo guys, walang nakalagay dito sa leases. So ang gagawin natin guys, i-restart natin yung ating Node MCU. So i-restart ko lang. Yan. So yan na siya guys. Ito na siya. 'Di ba? Seconds lang kasi ang restarting ng Node MCU. Yan. So ibig sabihin ito yung IP natin 10.0.0.254. So kung mapapansin niyo dito sa active host, ito yung nade-detect niya yung WISnet. Ibig sabihin yan yung name ng ating LAN module. Yan. So double click natin yan guys. I-copy natin, copy, 'di ba? Copy. Then type natin dito is 5. Yan, dapat 5. Then okay. So kung mapapansin niyo waiting, i-restart na naman natin ulit guys yung ating Node MCU para mag-bound yan. So restart. Yan. So wait natin, dapat mag-bound ito. Yan. So mapapansin niyo nag-bound siya. Then naka-static na rin siya. Punta tayo dito sa my hotspot, IP hotspot. Then i-delete natin ito. Yan. Pati ito. I-delete na lang natin yan. Yan. Then dito, kung mapapansin nyo, may to address 253. So, ang gagawin natin is double click natin yan guys. Yan. Make binding. Yan. So, papalitan natin ito ng 5. So, kung sa case nyo guys is walang ganon, walang 253, is dapat same lang sila dito. Pero kung parehas guys sa case ko, kasi may 253 dito na nakalagay, di ba? So palitan niyo lang, dapat parehas yung to address at saka address at saka to address. Then dito sa type is bypass. Then apply okay. Yan. So ibig sabihin goods na yung ating configuration. So next step na gagawin natin guys is itatry nga natin kung gumagana ba yung ating ginawa. Yan. Kung okay ba yung ginawa natin. So connected, try nga natin 10.0.0.1. So wala. Oh, parang mali yung nakuha ko Teka lang guys, mali pala yung nakuha kong LAN cable. Yan. So yan guys. So yan, wait na natin. Dapat is magko-connect ito or magre-redirect siya. Yan, kung mapapansin nyo, nagre-redirect siya. So, yan, nagre-redirect siya sa ating portal. Ngayon try nga natin Wi-Fi rates. Yan, goods na goods siya.
Pero ang gagawin natin guys, pag hindi lumabas yung ganito, yung inyong portal, papasukan nyo itong IP na to. So sana yun, dito sa IP binding. So papasukan nyo ito guys. Yan. So pasukan natin yan, copy. Then dito guys is paste natin. Then dapat may /admin. Yan. Then default password lang to guys. Admin. Yan. So kung mapapansin nyo, na try ko na kasi ito. Hindi kasi tayo nag-refresh. So i-reset ko lang muna to. Yan. Na-reset na natin. So dito guys, sa ating configuration, so dapat is, for example, dito is gawin natin sa vendor. Depende na sa inyo guys kung anong ilalagay niyo dito. Sa vendor. Yan. Then yung IP, dapat ganito, 10.0.0.1. Ang default kasi niyan kasi is 10.0.10.1. So ang gagawin nyo is tatanggalin nyo yung 1. So dito naman sa username is yan yung username ko dito guys. So tandaan niyo guys ha, etong admin na to is eto siya, admin. Then yung password ko dito guys, di ba 1? So dapat 1 din yung password ko dito. So yan, kung halimbawa is nag-iba kayo ng password, hindi 1, so yun yung ilagay niyo dito guys ha. Yan, para mag-connect yung ating Node MCU at saka ang ating Microtech. So yan, so goods na siya. Then ang gagawin nyo guys is isi-save na natin. Yan. So ibig sabihin goods na. So ganun lang guys, ginagamit yung ating OnePi new script gamit ang LAN base. So next step natin guys is itatry na natin yung ating Node MCU. So dapat is yung ating wifi, dapat is may internet tayo dito. So yan. So paano ba? Yan, wait lang guys ha. Yun. So may 7 pesos tayo. Then done pay. Yan. So ibig sabihin, try natin kung magkakaroon ng internet. No internet pa guys oh. So wala siyang internet. So ibig sabihin hindi pa siya connected. So check nga natin kung may internet ba yung ating Microtech or wala. Yan, meron sa firewall na dapat is meron. Yun. So okay, ibig sabihin good siya. So nagka-internet na rin siya guys. Yan, diba? So ang gagawin natin guys, next na gagawin natin guys is i-apply na natin yung ating Wi-Fi or yung ating OnePi dito sa OnePi monitoring. So napakadali lang to guys, paano natin ilagay dito yung ating bento. So first dito guys is kailangan may remote access ka. So tulad nito, meron akong remote access. So dapat is kung wala pa kayo guys, mag-avail na kayo dito. So 1 month for 25, napakamura. 1 year for 280, napakamura. Yan, 2 years 530. So dapat mag-avail ka muna bago ka mag-proceed dito sa gagawin natin. So pag okay na guys, naka-avail na kayo, ang gagawin nyo guys, halimbawa is dito na. So kung mapapansin nyo sa akin dito na, yan, i-click nyo yan guys. Then piliin nyo yung select a port sa OnePi. Ibig sabihin ito yung OnePi. Then install natin guys, i-copy natin ito. Yan, copy. Then gagawin natin, pasukan natin yung ating Microtech. Yan. So pag napasok natin yung Microtech natin, punta tayo dito sa new terminal. I-paste natin yung kinapi natin guys, which is ito. Di ba? Yan. Yan yung kinapi natin. Then pag na-paste na natin, mag-enter tayo guys. Yan.
So pag ganito yung sinabi sa file, script file loaded and successfully, ibig sabihin connected na yung ating, or na-apply na natin yung script natin. So yan, pag okay na yun guys, ang next step na gagawin nyo is punta kayo dito sa add bendo. Yan, sa add bendo, for example, papangalanan ko yung ating bendo ng Sasa Bendo. Yan, then save natin. Yan, diba? So, next step, punta tayo dito, i-click natin yan. Kung mapapansin nyo, offline siya guys, di ba? So, ang gagawin natin guys is click nyo itong settings na icon. Punta kayo sa local IP address. So, select nyo dito yung access nyo. So, saan ba nakikita yung remote NT? Yan yung dito sir. Mga sir yan, di ba? So, ulitin natin dito. Then, remote empty. So, Bendo local IP address. So, ibig sabihin, yung Bendo local IP address natin is makikita natin dito sa hotspot IP binding. Yan. So, ibig sabihin ito, 10.0.0.5. So, i-copy natin yan. Then, paste natin dito. Yan. Then, save. Yan. Diba? Ganun lang. So, kung mapapansin nyo guys, diba? Nag-online na siya. Ibig sabihin, konektado na ito sa ating Bendo. So, next step na gagawin natin guys, is punta tayo dito sa baba. Yan. Pag online na siya, punta tayo dito sa baba. Kailangan natin i-copy yung script dito. So, i-click natin itong view script. Then, kung gusto niyo ng fix random MAC, i-enable nyo lang ito. So, sa Telegram guys, hindi tayo naglagay. So, separate video ko na lang ito, yun sa Telegram. Halimbawa ganyan, fix random MAC, generate nyo lang guys. Generate. Yan. Then, dito is may makikita kayong on login at on logout. So, ang gagawin natin guys, punta tayo ulit dito sa ating Microtech. Punta tayo sa user profile kasi yan yung inaanap guys, di ba? Sa user profile. Yan. So, punta tayo dito. Double click natin yan. Then, punta tayo sa script. May makikita kayong on login at on logout. So, ibig sabihin, dyan natin i-copy yung ating script. So, unahin natin itong on logout, login. Yan, i-copy ko guys. Punta ako dito. So, papalitan natin to lahat guys ha. Yan. So, papalitan natin yung script na yan. I-delete natin yan. Papalitan natin. Yan. Then, dito, sa taas, since na hex yung gamit ko guys, is kailangan kong i-edit ito, yung local hotspot folder. Pero kung hoplite kayo guys, wala na kayong dapat i-edit dito. Hoplite yung gamit niya. So, kailangan ko maglagay ng flash dito. Then, slash. Ganyan. Ganyan dapat guys. Yan. Kailangan natin ng ganyan. So, ang next step natin, punta tayo dito sa on logout. Yan. So, i-copy natin ulit. Then, punta tayo dito sa ating on logout. So, dito guys, kung gamit nyo yung script ko, so, ang i-delete nyo dito guys, hindi lahat. Ito lang yung i-delete nyo na script. Yan. Yan lang guys ha. Kung gamit nyo itong 1.5 new script natin. Then, i-paste natin yung ating script na galing sa 1.5 monitoring. Yan. Pag na-paste na guys, i-edit na naman natin ulit itong flash. Flash. Tapos slash. Then, apply natin. Tapos, okay. So, ganon guys. So, okay na siya. So, ang gagawin natin guys is, itatry na natin kung mag-a-appear ba yung mga cells natin dito sa ating Bendo. So, ang gagawin ko is, magla-login ulit ako or tawag dito, mag-i-insert coin ako guys. So, insert coin tayo. Yan. Then, maguhulog ako ng barya. Yan, 9 pesos guys ha. 9. So, done paying natin. Yan, dapat mag-a-appear yan dun sa ating dito sa sales natin. Yan. So, kung mapapansin nyo guys, nag-appear siya. Diba? 9 pesos. 9 yung inulog natin. Ngayon guys, para sigurado tayo, mag-i-insert coin ulit tayo guys. Yan.
So, insert coin. Hulugan natin ng barya. Yan, 1 peso. Dadagdagan natin. Teka lang. Yan, 2 pesos. So, dapat magiging 11 pesos yung sales natin. Done. So, dapat magiging 11 pesos yan pag ni-refresh natin. So, yan. Diba? Goods na goods yung ating 1.5 monitoring. Ngayon guys, kahit saan kayo, pwede nyong ma-monitor yung sales ng inyong piso wifi gamit itong monitoring na to. So, napaka-astig, diba? So, ano pang hinahintay nyo guys? Mag-cash in na kayo para malagyan yung wallet nyo. At syempre, makaka-remote access na kayo. Kung mapapansin nyo, online na yung ating remote access. So, tingin ko guys, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat. At shoutout kay Sir Rio sa portal na to, sa one-time monitoring na to. So, maraming salamat guys at peace.